Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalong nagiging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos sa mga aral na ipinagkakalob sa atin na ating Panginoon Kristo at sa talinghagang ipinahayag ni Kristo sa ating mabuting balita. Ito nagbigay kalutasan sa mga suliranin nito magtahak sa matuwid na pamumuhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan at paninindigan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom.
Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ng aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ng kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin nito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit na at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya't nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nilang Diyos nang sabihin ang ganito, "Sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo?" Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan.
Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibas ay walang gaanong ugat. May binhi naman nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig 100, may tig 60, at may tatag 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa 13 kabanata tayo ayon kay San Mateo, at ito yung bahagi ng maraming mga talinghagang binabanggit. Maraming talinghagang nasulat si San Mateo tungkol sa mga naggaling sa aral ng ating Jesucristo tungkol sa paghahari ng langit, the kingdom of heaven. Kung paano ipapaliwanag ni Kristo ang the kingdom of heaven, ang isa sa mga pamamaraan niya sa kanyang pagtuturo ay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Mga talinghagang naunawaan ng mga tao sapagkat na ito'y sa loob ng kanilang mga karanasan. Kaya ang kwento ay may kahulugang patalinghaga na ibinibigay sapagkat mayroong mensaheng iniiwan ito sa mga tao. Binabagtas ng mga tao tungkol halimbawa sa ating mabuting balita ang tungkol sa pagtatanim o paghahasik ng binhi. Ito'y hindi lingid sa kaalaman ng mga taong kanyang kaharap sa mga Hudyo sapagkat madalas sila nakakakita ng ganitong ginagawa ng sa bukid kung paano inihahasik ang mga binhi. At sapat ang ating Jesucristo sa nagkukwento ito'y nakikita ng mga tao ang tunay na kahulugan ng ibig ipahatid ni Kristo sapat sa patalinghagang ito. Ang idinarating dito ay sa loob ng kanilang mga pangunawa. Kaya kukwento ni Kristo tungkol sa paghasik, pero wag ka, meron itong itinuturo para sa kanilang buhay. May pagtutuwid, may pagpapahalaga, at may pagbabalik gunita. Kaya upang sabihin ang aral ni Kristo, dinaan naman niya sa kanyang patalinghagang pamamaraan, pero ibig sabihin may halaga, may kahulugan, at may dating ito sa buhay ng mga nakikinig. Kaya mataimtim na nakikinig ang mga tao noon. Iba-iba naman sila kung paano nila tinatanggap sa pakikinig ang mga kwento ng ating Jesucristo. Merong mga talagang marubdob na nakikinig, na talagang natutumimos sa kanilang puso at isipan ang mga binabanggit na kwento na patalinghaga ng ating Jesucristo. Merong iba naman hindi pinapansin sapagkat ang kanilang tinutukoy, sino itong si Kristo nangangaral? May karapatan ba si Kristo mangaral ng ganitong mga bagay? Hindi ba mga eskriba lamang ang gumaganito, ang mga pariseyo lamang ang gumaganap nito, na sila ay mga guro sa mga aklat ni Moises? Marami ngayong pagtuligsa, ginagawa ang iba pang mga tao sa pagtunghay nila sa ating Panginoong Kristo. Yung iba naman, imbis na ito'y unawain, marami silang pagsasalunga sa may tinuturo ni Kristo at maraming paratang sa kanyang katauhan at sa kanyang pamamahayag ng mabuting balita. Iba-iba. Kaya ang madalas na sinasabi sa matalinghagang ito, ang may pandinig ay makinig. May pandinig ako pero nakikinig ba ako? Kung ako'y nagsasabi ng mga pagsasalong ako sa hindi ko pagtanggap kay Kristo. May pandinig ako pero nakikinig ba ako sapagkat ang dating sa akin ay hindi maganda, sapat marami ako sinasabing pagbatikos, pagsalunga at hindi pagsang-ayon sa mga nilalaman na sinasabi kinukwento ni Kristo. Kaya upang sabihin ng ating mabuting balita, ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig,
unawain sapagkat may iba yung kahulugan at kahalagahan ang mga ikinukwentong patalinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya marapati natin sa pagdiriwang ba na misang ito, may pandinig ka, oo, may pangunawa ka ba? Iyan ang kailangan. Unawain ang mga ipinapahayag ni Kristong naririnig mo sa kanyang mga ipinapahayag. Ngayon, ipinaririnig sa atin sa pamamagitan ng pagbasa natin sa pahayag ng ating Panginoon sa panulat ni San Mateo upang ikatadlabing 3 kabanata simula na ito ng marami pang talinghagang gagawin o isisiwalot o ipapahayag o ikukwento ng patalinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabihin, hindi lamang itong talinghagang tinatalakay ni Kristo. Napakarami pang mga talinghaga na makikita natin sa pagdating na ating pagdiriwang ng misa sa pagdating pa ng panahon. Kaya pagbabasa natin sa Biblia, makita natin ang mga parables o mga talinghaga na ikinukwento ng ating Panginoong Kristo. Tutok na tayo dito sa pinapahayag ng mabuting balita tungkol sa maghasik o pagtatanim. Alam po ba ninyo nung araw, di po ba, year 1, kung paano sila nagtatanim? Hindi tulad ngayon, lilinisin muna ang palayan o ang bukid at upang ayusing maigi ang tatamnan, meron silang mga binhing bukod sa na kanilang pinagtutubo at kapag ito'y malago na at naayos na ang bukid, tsaka lang magtatanim, planting rice, di ba? Meron silang pagtatanim ng palay. Pero nung araw ang nangyayari, hindi muna nila inaayos, wala silang kaalaman kung ayusin muna niyan, lupaing iyan. Hindi. Isasabog lahat ang mga binik. Kung saan man ito lumagpak, iba-ibang lumalagpak, basta't ihasik, sasabog ito sa kanilang mga pananim at pagkatapos ay kung saan na lamang tumubo. Maswerte kung ang mga bining iyan ay nalaglag sa magandang lupa, magkakaroon ng uhay. Kaya ito ang kwento ng ating Kristo. May maghahasik. Di ba? Hindi wala sabihin, may nagtatanim. Hindi siya nagtatanim, iniasik, sinasabog lamang ang mga binik. Kung saan-saan ito nalalaglag. Kaya ito ngayon, nalaglag ito sa daanan ng tao. Para sa ating pilapil yata yung daanan ng mga tao yun eh. Kaya ibig sabihin, hindi ito magkakaroon ng ugat sapat ito ay tinalakaran ng mga tao. Kaya gumamit ng patalinghaga, may mga ibong tumutuka sapagkat madali naman nila makuha ang mga bining iyon na nalaglag sa daanan. Ibig sabihin, wala rin halaga yun ipagkain lamang ng mga ibon. Kaya ito'y mawala na lamang sukat ito sapagkat ito'y niyayapakan ng mga tao. Ang patalinghagang pinapahayag na ating Kristo ay ang mga salita na namumutawi sa bibig ni Kristo na pinapahayag, itinuturo sa mga tao. Tanong, ano ang dating ng mga salita ni Kristo sa iyong pandinig at pangunawa? Kaya ginawa na natin sa una ko sasabihin ko sana, ano ang dating ng mga salita ni Kristo, yung pandinig? Diba? Pero mahalaga, sa pakikinig ay may pangunawa. Kaya ikalawa, ang mga binhi naman ito ay lumagpak sa batuhan. Sapagkat manipis lamang ang bato, sa batuhan, sa ibabaw ng batong ito, doon nalaglag, hindi ito magkakaroon ng ibayong ugat. Pag sumikat ang araw, matutuyo ang batong ito kasama ng manipis na manipis na pinaglalagyan noong binhing iyon ng lupa na sa ibabaw ng bato, hindi ito magkakaroon ng ugat. Siyempre, mamamatay ito sa init ng araw. At tuloy-tuloy ang kwento ng ating Panginoong Kristo. May binhi namang nalaglag sa mga tinikan sa dawag. Tinikan, matitinig ka talagang mas mabilis lumago ang mga halaman doon upang sabihin ang pag-ilwala. Hindi ito lalago, hindi ito magkakaroon ng bunga sapagkat habang ito'y lumalaki, magkakaugat, sinisikil ng halamang matinik na ito at hindi rin ito maglalaon at mamamatay.
At ito naman ang sasabihin ni Kristo, may binhing nalaglag sa matabang lupa. Sa matabang lupa, sapagkat matabang lupa doon, na maitatanim ito doon o kay malalaglag doon, magkakaroon ng maraming ugat, sisibol ito at pagkatapos magkakaroon ito ng mga bunga. Hitik sa bunga, may tigil naman po, 6 na po, may tigil naman po ang bawat ukay. Kaya makinig at unawain ang sasabi ni Kristo. Alam po ba ninyo sa ibang mga pahayag pa ng mabuting balita, meron itong pagpapaliwanag kung ni Kristo sa maghahasi ko ano yung nililiwanag ng ating Panginoong Kristo. Pero halimbawa ngayon sa ating pagnilay-nilay, ito rin ay mga katanungan para sa atin. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Nagbabasa tayo ng mabuting balita ng Ebanghelyo, halimbawa. Nakikinig tayo sa mga pari, sa mga obispo, kardinal, at ang ating Santo Papa na masalita ng Diyos. Tanong, ano ang dating nito para sa atin? Ang dating ba nito ay para lamang makinig na hindi umunawa? Makinig pero marami tayong pinagkakaabalangan, nakikinig tayo sa ibang mga programa, ibang mga tao, habang isang tainga natin ay nakatutok doon sa ating pagtanggap sa mabuting balita, o kaya ay basta lamang in passing, nawawala itong halaga at kahulugan at hindi tutumimo ito sa puso kalooban, upang sabihin ni Kristo, mas mabisa pa ang tunay na pinaghasikan ng binhing ito, ang matabang lupa, upang sabihin ang mga salita ng Diyos ay naunauko sa pag-ahari ng kalangitan at may bisa at kahulugan upang unawain at higit sa lahat upang ito ay isabungay. Ito ang dating na ating mabuting balita. Sa panig ng ating Panginoon, naghahasik ng mabuting balita sa mga taong talagang nakikinig, umuunawa at talagang tutuparin ang kanilang narinig na pag-unawa upang ito'y kanilang maganap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ang misyon ni Kristo, ipahatid the preaching of our Lord Jesus Christ to reach good soil, fertile soil. Tayo yon, ibig niyang mangyari upang sabihin ang napakalaki na hamon para sa atin sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng mga bagay na isinisiwalat ng ating Panginoong Kristo. At ito man din ang papanalangin natin sa ating mabuting balita. Naway may pangunawa tayo sa na dumating ang binhi o salita ng Diyos upang ito ay maisabuhay at bigyan ng halaga at kalinangan upang sa gayon magkaroon tayo ng bunga. Para sa akin, pinapahagi ni Kristo ang kaganapan ng salitang may ibinubunga nito. Pero para sa akin, napakaganda, the attitude of one receiving the good news from our Lord Jesus Christ. What is your attitude? Ano iyong puso't kalooban? Ano yung paano mo naririnig? May patungkol ba ito laban sa mga Pariseyo sa panahon na ating Panginoong Kristo, sa mga eskriba, upang sabihin, alam nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila ito tunay na nasa buhay. Ganito pa rin ba ang dating nit ng mabuting balita na tayo ay may Pharisaic attitude o kaya ay attitude ng mga Saduceo, mga eskriba at mga dalubhasa sa salita at batas ni Moises, pero hanggang doon na lamang. Ito'y napakalaking hamon para sa atin upang muling sasabihin para sa atin, may pandinig ka, umunawa ka. Kapag ikaw'y pag ikaw'y umunawa, bigyan mo ng halaga ito sa iyong sariling buhay. At hindi lamang minsan, hindi lamang 2, 3 beses, kundi pangpalagian. Kaya upang sabihin din natin na ang may pandinig ay makinig, isabuhay mabuting balita, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kabanalig, halina't na tayo dumilog sa Diyos upang lalo natin pagtibayin pananampalataya na nababatid natin ang Diyos ang tumutulong sa ating kumakalinga upang sa bawat panalangin ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikaunlad ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya Ama, pakapatnubahin mo kami upang ang lahat ay nasa aming puso't kaloobang namumutawi ang tunay na kahulugan at kahalagaan itong aming buhay, upang salita ng Diyos ay bigyan namin ng pagpapahalaga, upang maunawaan namin higit sa lahat, at upang ito'y maisabuhay, sapagkat may kayamanang dulot ito sa wagas na pag-ibig mo na ipinahahayag. Digin mo nawa itong aming mapagdulog, ibig namin makamit sa buhay, at ang lahat na ito'y sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalang gawa ng iyong kaloob, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ng kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita at gawa ni Kristo ay mga binhing nagbibigay halaga sa magandang buhay, sa pagpapalang handog, upang kabutihan kabanalan ng siyang magbigay katangi-tangi sa ating pagkatao. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa
sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa
at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyo'y pinapagindapat mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo may pandinig ay makinig. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbadalang sakramento sa altar, sa ating pong panalangin at banal na ating pagtatanod, at sa bandang huli ito rin magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecce Pandis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium,
Makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod mo sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Yarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur
et fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sanctus,
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.